Disclaimer: this video is intended for educational purposes and documentation only. No animals were harmed during the filming. Our goal is to share knowledge and document our experiences in a responsible and ethical manner. Thank you for understanding and supporting our efforts to promote education and awareness. Happy morning mga kalagalag. 4:45 ng madaling araw. Nandito ako ngayon sa Hubilyar, Albay para magkape ng labuyo at kasama ko ang ang aking isang subscriber. Sa ngayon ay kaibigan na si John Lo Nota. Isa siyang veterano rin na mangangati dito sa Hubilyar. Nagsimula siya magkate sa edad na 14 anyos at sa ngayon ay ilang edad ka na? 29. Ayan si John Lo, 29 years old. Dito meron na kaming naririnig na tilaok ng manok. At mamaya nga ay si John Lo ang unang tututok at ako yung kukover ng pag-set up niya. Si John Lo nga simula sa edad na 14 anyos ay nagsimula sa pagkate. At sa ngayon, ilan na edad? 29. 29. Ilan ang labuyo? Lahat na uli mo, idol? Muna sa 100 plus na. Ayan, mahigit 100 plus na. So, hindi na basta-basta, no? Malaki na yung record niya sa pangangati ng labuyo. Kahit sa sandaang huli niya ay hindi na uubos yung kati dito kasi nga talagang maraming kati dito sa Hubilyar, Albay. So, yan mga kalagalag. Sana swertehin kami sa pagsasama namin ni John Lo. Isang pagkakataon na naman na ma-invite tayo ng isang katenero dito sa Albay. So yan mga idol, abangan natin ang susunod na kabanata. Pangalawang setup namin to mga kalagala. May mga babaeng labuyo doon kumakakap. Kanina, pagpakakap ni John Lo, merong sumagot dyan sa baba. So yan, nagsiset-up siya ng kanyang CI box type. Ang gamit niyang CI ay 32 inches lang, maliit yan kaysa sa standard na 100 cm. Gagamit siya ng isang babae at magsiset up din ng
Yan mga idol, nagtawag agad itong ating pangati ni Janlo at namamasdan niya. Naririnig niya na yung kate na tumitilaok at napapansin yung palapit na ito. So yan mga kalagalag. Yan. Lumapit nga at aligaga na tong pangkati natin. Yan, naghahamon ang kati na nasa loob ng ng CI. So yan na naman, pakita na naman yung alpas. Yan. Unti-unting lumalapit sa kati natin. At nakikiramdam sila parehas. Yan, nagagalit yung pangkati ni Janlo. Yung kanyang kasamang babae. Wala lang imik. So yan, pumapasada na tong isa. Yun, palapit sa inahin. Ayan, dumaan sa may pataker. Oh, hindi man lang sumabit. Ang pataker na yan mga kalagalag ay dating box type CI na direct ring. Ang ginawa dyan ni Janlo ay pinutol niya yan at ginawang pataker. So hindi talaga yan pataker na may ring, kundi direct ring niya na box type na pinuto lang yung isang connecting ring para mailatag niya at gawing pataker. Kaya nagtataka ako, hindi siya sumabit yung una niyang pasada dyan. Ayan, pabalik na naman. Lumalapit siya mismo doon sa inahin. Gusto niyang maka-score. At sa itsura ng alpas ay parang takot sumalpok. So yan mga idol. Itong si pangkati natin ay desidido siya na makuha itong alpas, pero hindi siya agresibo. Hindi siya sumasalpok. Ayan, kumakampay pa itong si giriting-giting ang tawag dyan ni Janlo. Ayun, pumasada na naman doon sa isang kati nating babae. Yun ang kursunada niyang lapitan, hindi itong lalaki. Ayan, naghahamon si kati natin pero ayaw lumapit. Ayun, doon lang talaga siya sa babae. Yan ang gustong gusto niya. Ayan. So ngayon mga kalagalag, ako ay nag-voice over lang. Kung may naririnig kayong tilaok ay dito lang yan malapit sa bahay ni na Janlo. Mga native na manok. So yan. Ayan lang sa harap ng kati natin. Yan. Kumakahig pa si giriting-giting. Yun, balik na naman siya. Nakailang balik na siya dyan sa may pataker pero hindi siya sumasabit. Kung merong lang ring yan o yung ibang gawang pataker na may pamo, siguro shoot na yan. So yun, parang sumabit nga yung paa. Pumagaspas yung pakpak niya. Ito naman kati natin, naghahabol. So yun, yung babae parang nagulat. Gusto atang, ayan, gugulat yung babae sa kanya. Yun, nagagalit yung natin kate. Huwag mo pakialaman yan. So yun, doon siya sa kabila talaga. Tingin ko yung kati na yan mga idol ay bata pa, kaya
ayaw pa sumalpok. At kanina may kasama yan na babaeng labuyo. Swerte nga natin at napalapit yan. Kasi sa karamihan na may kasamang babae, hindi mo mapalapit ang labuyong lalaki. Ayan. Siguro naakit siya dito babaeng labuyo. Kaya siya napalapit. Kasi si Janlo ay magaling maggawa o magamit ng pakakak ng kahoy na mayroong dahon. So yan, pinapakakak niya yan. Kaya mas lalong naakit na lumapit. Ang video na yan mga kalagalag ay mahigit 3 oras. So cut na lang natin yan para mapaiksi. Para ma-share nga namin sa inyo yung ganap ng paghunting namin dito sa lugar nila. Sa Jubillar, Albay. So yan na, yung ating ganap na yan. Pabalik-balik lang yung kati at ayaw naman talaga sumalpok dito sa kay Giriting-Giting. So yan. Hanggang tingin lang siya. Pero itong kati natin, gumagawa yan ng paraan para siya ay mapasalpok. Pero wala effect sa kanya. So yan mga idol, ang sistema ng labuyo na ayaw sumalpok. Hindi natin pwede utusan yan na sumalpok ka para mahuli ka. Talagang maghihintay tayo, magtsatsaga. So yun, nagtilaok si kati natin. Parang sabi, lumapit ka, sumalpok ka nang makita mo yung hanap mo. Pero ayaw talaga yan. Doon na naman siya kay inahin. Kung okay lang tong pataker ni Janlo, ay nakuha natin yan mga idol. Sa aligid na ginawa niya, ilang beses na pag-aligid, paglapit dun sa babae, kung ang pataker ay talagang maganda, ay nakuha to si Alpas. So yan, parang babalik na naman siya doon. Sayang na pagkakataon, pero okay lang kasi kahit papano nagpakita sa atin tong Alpas na to. Ibig sabihin lang talaga ay merong kati, may lumapit sa atin, umaligid, ayan, sumalpok si Giriting-Giting, pero ayun, lang si Alpas. Yan, forma lang siya, hanggang forma. Pero hindi siya sasalpok. Yan. Yan lang ang tanging galawan niya. Wala siyang action na susugod talaga. Parang yung nangyari din sa Karamuan, nung magdayo tayo doon, ay umaligid din ng Alpas ng ilang beses at wala rin tayong nakuha doon, kundi ganyan ding system. So yan mga kalagalag, hanggang dyan na lang at sana ay nagustuhan nyo ang video na yun. Sa panahon ngayon mga kalagalag ay moderno na yung mga kagamitan natin. Karamihan ay sa pagkakati ay ginagamit yung pakakak na cellphone o kaya yung speaker. So ngayon mga kalagalag, itong kaibigan ko, kung yan ay naririnig nyo, traditional, kahoy at dahon lang ang kanyang ginagamit sa pangkakate. At ito nga ang aking subscriber na kaibigan, yan si Janlo. So yan. Pakita natin idol yung gamit mo. So ito mga kalagalag, ang kanyang ginagamit, ayaw niya ng cellphone, ayaw niya ng speaker kasi gamay niya at talagang gamit na gamit niya ang pakakak na to. So maririnig yung mga kalagalag, sasampulan tayo ni Janlo, nota ng Jubillar, Albay. So idol, parinig nga ng pakakak natin dyan. So yan mga idol. Ayan, yung dala niyang kate, nagre-react. Ayun, nag-iingay yung mga kate namin. Ganun lang mga kalagalag. Ang kanyang natutunan na ganyang pakakak ay
minana pa niya sa kanyang lolo. At isa na ako sa kanyang naturuan at ako ay nakapag-vlog ng ganyang content kung saan pakakak na kahoy at dahon lang mga idol. Marami siyang estilo sa pagpapakakak, yung kumukutat, diba? Yun. Yun ang kanyang talento sa paggamit ng kahoy na pakakak. Yun mga idol, ang tawag sa mga labuyo. Hindi na kailangan ng speaker o kaya cellphone. So yan si John Lonota ng Mobilyar at ang kanyang natutunan na itong ang pakakak na kahoy. So yan mga kalagalag, ang share ko sa araw na to at ni John Lo. Maraming salamat sa inyong lahat.